So ito may bagong balita mga kapatid mula kay John Reps, 39 milyong litro ng gas na nilapat ng US Navy sa Pilipinas, kinwestiyon ni Senator Amy Marcos. Ito ba'y hudyat na mga kapatid ng paghahanda ng Amerika at Pilipinas sa bakbakan kasi nagdadala na sila ng gas, no? 39 milyong litro ng gas. Saan gagamitin to? No, saan gagamitin? Yun ang ilang ating aalamin mga tol at bibigyan natin ng reaction video mula rito kay John Reps. At kung bago ka pa lamang mga kapatid dito sa ating YouTube channel na trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Ikinababahala ng senadora at ilang grupo ang paghahakot ng US Navy ng milyong-milyong litro ng gas na iniimbak sa Pilipinas. Ayon sa senadora, ito ay tila paghahanda ng Amerika at Pilipinas sa giyera. Abangan ang buong detalye mamaya. O kasi kailangan ng di ba? Kailangan ng gasolina, kailangan ng mga fuel, mga tol. So 39 milyong litro ng gas ang iniimbak daw ng Amerika. No, mga kapatid. So nababahala dahil baka hindi nila namamalayan, meron na palang plano, no? Eto na, maghahanda na tayo sa isang matinding bakbakan. Well, yun ay ano lang naman, no? Haka-haka lang naman, hindi pa sigurado 'yan. Pero ang tanong, bakit nga, no? Bakit sila nag-iimbak ng milyong-milyong litro ng gas, mga tol? Saan gagamitin? Tuloy natin. At sa ibang balita, patuloy na binabalangkas ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA na magsisilbing gabay sa mga sundalong Hapon dito sa Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alright, John Reps. Nagpahayag ng pagkabahala si Senadora Amy Marcos sa napaulat na imbakan ng 39 na milyong galon ng gasolina ng United States Navy sa Subic, Zambales. Humingi ng paliwanag ang senadora mula sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines para sa paglipat ng military fuel mula sa Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii patungo sa Subic na hindi isang Designated Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site. Nung nalaman po namin itong this statement from Senator Amy, we started investigating also. Pag tinawag po kami, we are ready to explain. Starting this January, may mga activities na tayo with the American government, the armed forces of the United States, such as the Salaknib exercise, the Balikatan exercise, and the other exercises that will go on for the year 2024, ay naghahanda naman sila ng mga logistical requirements nila. Sinabi ng chairman ng Senate Committee on Foreign Relations sa isang pahayag nitong Huwebes na ang Subic ay hindi isang EDCA sites kaya saan sa teritoryo ng Pilipinas itatabi ang milyong-milyong galon ng gasolina. Ito ay hindi lamang isyu sa patakarang panlabas kundi ng soberanya ng Pilipinas maging ang kaligtasan sa kapaligiran. Kaya mas mabuting magkaroon ng malinaw na paliwanag ang gobyerno ng Pilipinas para dito. Dagdag pa ng senadora, ang hindi maipaliwanag na katahimikan ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika sa kargamentong gasolina ay nagdudulot lamang ng mga hinala tungkol sa pre-positioning ng mga supply ng puwersang militar ng bansa sa gitna ng paghahanda sa isang digmaan sa pagitan ng China at Amerika kabilang ang Taiwan at Pilipinas. Tama naman mga kapatid, tama naman, dapat talaga maging aware ay yung mga ating senador, kongresista o ating mga mamamayan, no? Kasi hindi natin nalalaman mga tol, mamaya meron na pala silang pre-positioning, no? Alam naman natin mga tol na kahit na matigas ang mukha nitong China, ayaw pa rin natin talaga. Hindi natin gusto mga tol na ito'y mauwi sa gera o magamit ang Pilipinas ng ibang bansa para sa kanilang pansariling interes. Kasi baka itong pag-iimbak ng Amerika ng kanilang litro-litrong milyong-milyong litro ng gas, gagamitin nila mga kapatid, di ba? Gagamitin nila sa isang gera o sa isang kaguluhan mga tol na madadamay ang Pilipinas tapos ginawa pa tayong imbakan. Hindi talaga maganda yon. Kaya maganda talaga mga kapatid na iniimbestigahan yan at dapat magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa mga bagay na ganyan. Kaya buti na lang andyan si
Senator Amy Marcos, mga tol. Tulad nga ng sinabi natin lagi, hindi tayo pro China, hindi tayo pro US, hindi tayo pro sa kahit na anong bansa, mga tol. Dapat pro Filipino tayo para sa kapakanan dapat lagi ng Pilipinas. Every last drop of fuel, residual fuel and sludge will be removed from the Red Hill facility. That is the Secretary of Defense's commitment. Bagamat ang paglipat ay inihayag ng US Department of Defense, ay tahimik naman ang gobyerno ng Pilipinas tungkol dito. Nangangamba naman ang kilusan para sa pambansang demokrasya sa sinasabing mga war fuel na maaaring magpasiklab ng mga kaguluhan. Inamin naman ng US Navy na ito ay ang pangunahing gagamitin alinsunod sa suporta sa mga operasyon ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Okay. Hindi naman tayo kontra sa Amerikano, di rin tayo kontra sa Incheck. Ang simple lang, alamin natin bakit nagpasok ng sangkatutak na gasolina. 39 million is a heck of a lot of gasoline. Why did they bring all of this from the very, very contentious Hawaiian base? Galing sa Hawaiian Bakit pinasok sa Subic? Kanino pinasok? At para sa ano? We want to know. Sana pamigay na lang sa ating mga driver at jeepney at tricycle. Apakadami kaya. Sa napakalaking halaga ng gas na ito ay maaring isa na nga ito sa mga paghahanda ng Amerika at Pilipinas na gagamitin o kakailanganin sa pag-ooperate ng mga fighter jets, warship, battle tanks at iba pa dahil sa mga banta ng China. Diba? Hindi mo rin masisisi yung iba magtaka diba? Pero sabi naman, ito yung mga gagamitin daw sa mga exercises, diba? Kasi magkakaroon tayo ng mga military exercises this year, 2024, mga tol. So ito yung mga gagamitin daw doon. Pero syempre, hindi rin masisisi yung iba na mawala sa isip nila, mga kapatid, na baka ito ay gagamitin to sa mga mga pandigmaan na talaga, At sa ibang balita naman, hudyat daw ng mas marami pang military agreement sa mga dayuhang bansa ang binabalangkas na ng Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement o RAA na magsisilbing gabay sa mga sundalong Hapon tuwing may joint military training. Ito ang pangamba ng ilang sektor na nakikita ang kamay ng Amerika sa mga ganitong kasunduan. Posibleng paghahanda daw kasi ito ng Amerika kontra China dahil sa mga banta ng China sa Taiwan at Pilipinas. Sa ngayon, pinaplansya pa ang ilang detalye ng RAA bago tuluyang pirmahan ni Pangulong Marcos Jr. at retipakahan ng Japanese Parliament. Pero maging ang ilang mananaliksik sa Japan ay naaalarma sa mga hakbang ng kanilang bansa na mula katapusan ng World War II ay nangako ang Japan na iiwas na magpapalakas ng militar alinsunod sa kanilang post-war constitution. Pero simula noong 2012 ay binago ng Japanese Parliament ang pulisiya at pinayagan ang pagdagdag ng kakayahang labanan ang mga panlabas na banta dahil sa ipinapakitang puwersa ng China at paglapit sa kanilang mga isla. Pero para naman sa Armed Forces of the Philippines, maling pananaw ang militarisasyon sa bansa sa pinapasok na military agreement sa ibang bansa. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ay upang makatulong sa pagtaguyod ng sariling soberanya. Dati nang tinatawag ng China na pag-uudyok ng kaguluhan ang pagpayag ng Pilipinas na makilahok sa mga joint military operation sa West Philippine Sea kasama ang bansang Japan, Amerika, Australia at iba pa. So kahit anong bansa talaga na makakausap natin, makakasundo natin para sa China, mga tol, ito ay pag-uudyok ng gulo, mga tol, na ginagawa ng Pilipinas. Grabe talaga sila mag-isip. At dagdag na balita, mga kabayan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Germany sa pagkundina at pagpahayag ng pagkabahala sa mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sa isang joint briefing, iginiit ni German Foreign Ministry Annalena Baerbock at ni Foreign Ministry Enrique Manalo ang kahalagahan ng pagsunod sa rule of law sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at Arbitral Award. Hindi rin pinalagpas ng Germany ang magkasunod na insidente sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal na kinasasangkutan ng Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia at Philippine Coast Guard. Yun na nga di ba? Kasi kitang-kita na talaga, mga kapatid, ng ibang mga bansa, Ito, napanood na natin to sa balita Kitang-kita kasi talaga ng ibang mga bansa, international community, yung ginagawang kabulastugan nitong bansa ng Chekwa, mga tol,
Ang ginagawa kasi nila, unang-una hindi nila nirerespeto yung UNCLOS. Nakapirma naman sila doon. So parang sarili nilang pirma, hindi nila nirerespeto mga tol. Hindi nila kinikilala yung Arbitral Ruling Award ng 2016 which is talo sila. Nanalo Pilipinas doon. Ayaw nilang tanggapin yun, ayaw nilang kilalanin. Ayaw nilang tanggapin yung sinasabi ng international law. Ang gusto nila mga kapatid, yung batas lang nila ang masusunod, yung sarili lang nila masusunod. So paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung ganid, 'di ba? Kung ganid yung isang bansang 'to, 'di ba? Ang gusto niya kabuuan ng South China Sea o kabuuan nitong karagatan nito kanila 90% mga tol. 'Di ba? Isipin niyo mga tol, anong gagawin ng Pilipinas? Isuko na lang lahat sa kanila para matapos na ang gulo? Hindi pwede 'yun, 'di ba? 'Di ba? Halimbawa ikaw meron kang kaaway na kapitbahay mo at gusto sakupin lahat ng mga lupa doon sa inyo. Para matapos na gulo, isuko mo na lang, bigay mo na sa kanya yan. Grabe, 'di ba? Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga videong napanood natin? Pwede kang magbigay ng iyong opinion, ng komento sa ibaba. Share mo lang ang iyong saloobin. No, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.